Brothers and sisters, shout out the truth. Gaano ba kahalaga o ano bang maidudulot ng kapistahan ng mga santo at kapistahan ng mga kaluluwa sa simbahang Katoliko at para sa ating mga parishioners? At bakit po ito tinutuligsa sa iba't ibang sekta? Mga mahal kong kapatid, bago ko po sasagutin ang mga pahayag na ito, nais ko po kayong imbitahin na mag-subscribe muna sa aking YouTube channel upang maging updated po kayo sa mga vlogs. Itinuturo sa ating mga Catholic theologians na nakasulat ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1030. Nakasaad po dito, this teaching is also based on the practice of prayer for the dead, already mentioned in sacred scriptures. Therefore, Judas Maccabeus made atonement for the dead, that they might be delivered from their sin. From the beginning of the church has honored the memory of the dead and offered prayers in suffrage for them. Above all, the Eucharistic sacrifice, so that thus purified, they may attain the beatific vision of God. The Church also commends almsgiving, indulgence, and works of penance undertaken on behalf of the dead. Klarong-klaro mga kapatid, na ang simbahang Katoliko pala ay binigyan ng espesyal na araw, at ang araw po ito ay ang November 1, araw ng mga santo, at para naman sa araw ng mga kaluluwa ay November 2 naman, upang ating pahalagahan at bigyan sila ng commemoration o pag-alaala sa lahat ng mga nagawa nila sa buhay, sa lahat ng mga kabaitan nila, dahil naging modelo po sila. Sa ating pananampalataya, sila ang tinatawag na martyrs of faith. Lubos na nakapagdudulot po ito ng napakahalagang bagay para sa atin, dahil sila po ay magiging tagapamagitan sa atin. At saka hindi lang yan, ang pagtulong din sa atin sa kanila, na tayo naman ang mag-offer sa kanila ng dasal sa pamamagitan ng prayers, offering to the souls departed, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Kung mahal natin ang ating ina, ang ating asawa, ang ating mga anak, sa oras ng kanilang kamatayan, bigyan natin sila ng kahalagahan. At ito'y sinabi sa katuruan ng ating mga Catholic theologians, na dapat sila po ay parangalan, hindi lang pagfiestahan o hindi lang maging sa alaala natin ang kanilang mga nagawa sa ating buhay. Hindi lang tayo magluluto ng mga pagkain, kundi we offer mass for them upang sila po ay magiging purified. Atin pong binabasihan ang katuruan ng simbahang Katoliko ayon sa Catechism of the Catholic Church 957. Ito po'y tungkol sa communion with the saints. It is not merely by the title of example that we cherish the memory of those in heaven. We seek, rather, that by this devotion to the exercise of fraternal charity, the union of the whole church in the Spirit may be strengthened. Exactly as Christian communion among our fellow pilgrims brings us closer to Christ, so our communion with the saints join us to Christ.
from whom as from its fountain, and had issues all grace and the life of the people of God itself. Kaya nga mga kapatid, tuwing misa, babanggitin at babanggitin yan ng mga kaparian natin, lalong-lalo na yung mga kaluluwa. So, according to Catechism of the Catholic Church 958, communion with the dead. In full consciousness of this communion of the whole mystical body of Jesus Christ, the Church in its pilgrim members from the very earliest days of the Christian religion has honored with great respect the memory of the dead, and because it is a holy and wholesome thought to pray for the dead, that they may be loosed from their sins, she offers her suffrage for them. Our prayer from them is capable not only of helping them, but also of making their intercession for us effective. So, yun po ang kahalagahan ng communion of saints and communion of the dead, dahil ito po ay nagpapalakas at nagbibigay din sa atin ng sigla at courage, dahil ang pagtutulungan pala ay vice versa. Tayo ay tumutulong sa mga kaluluwa at sila naman ay tumutulong sa atin sa pamamagitan ng kanilang intercession o tagapamagitan. Dito na mula pa nung early days, so mula pa noon hanggang ngayon, ito po ay inaalala at saka binibigyan ng halaga, especially tuwing November 1, All Saints Day, and November 2, All Souls Day, na ang buong mundo, ang mga Katoliko ay nagbibigay ng pinakadakilang respeto upang atin pong gunitain ang mga santo at ang mga kaluluwa. So ano nga ba ang isyo at bakit tinutuligsa ng ibang sekta itong katuruan natin at pagbibigay kahalagahan sa santo at sa kaluluwa? Ito ang isyo. Kayong mga Katoliko, ang katuruan ninyo tungkol sa santo at kaluluwa hindi nakasulat sa Biblia. Mariing pinaninindigan namin noon nung ako pa protestante pa, na kayong mga Katoliko, lahat ng mga katuruan ninyo wala sa Biblia, dahil ang dapat nating paniniwalaan kung ano ang nakasulat, ang siyang ating titingalain at paniniwalaan. Ngunit nung nandito na po ako sa Katoliko, nung ako'y nabinyagan na at na-confirm na, at saka naging full-fledged Catholic na po ako, nagpatuloy po akong mag-research mga kapatid, at nabasa ko talaga na may santo pala sa langit na nagdasal sa atin. Mabasa po ito sa Revelations 5:8. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 2 na matatandang pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insinso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Ano ba itong tinatawag na hinirang sa English? Ito po ay holy. Or sa King James Version, yung mga version ng ibang sikta, ito po ay tinatawag na saint. So may santo pala sa langit. Kaya mga kapatid, dito na po ako nakumbinse na ang aming mga issue noon, aming mga alegasyon against the teaching of the Catholic Church ay pawang kasinungalingan lamang, ay pawang mga akusasyon lamang, alegasyon at walang katotohanan. At upang tayong mga Katoliko hindi maaakay sa kanila, dapat mula ngayon magsimula na tayong magbasa. Another verse na mapapatunayan na ang mga santo doon sa langit ay nanalangin ayon sa pahayag
8:4. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Tingnan mo kapatid, kasabay ng mga panalangin ng hinirang ng Diyos. Nakasulat dito sa Biblia at ngayon, mariing ako'y kumbinsido at kayo naman na nakikinig ay dapat huwag nang makinig sa mga anumang aligasyon mula sa ibang sikta. Ngunit tayo po ngayon ay maniwala sa katuruan ng simbahang Katoliko na hindi lang ito mababasa sa Biblia, kundi mabasa din natin sa Catechism of the Catholic Church kung saan ito ang katuruan ng simbahang Katoliko. Insert ko po dito ang kunti lang katuruan about purgatory dahil isang issue po ito. Dahil ang aligasyon ng ibang sikta, ang aligasyon namin noon na dalawa lang ang pagpipilian ng tao, langit o impyerno. Ngunit sinabi dito sa pahayag, verse 27, chapter 21, verse 27, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Kaya mga kapatid, dito ko po na-realize sa verse na ito na totoo pala ang purgatorio. Dahil kung isipin natin, kung ako ang tatanungin nyo bilang isang protestante, makagaranti ba ako na ako po ay perpekto na kaya ko nang pumasok sa langit dahil wala akong kunting kasalanang nagawa? Mga kapatid, ganito ang logic natin. Stain of sin, ni kunting kasalanan hindi tayo pwedeng makapasok sa langit. Kaya dito ko po naintindihan ang purgatorio dahil ang purgatorio ito po ay dito po tayo ang ating justification. Dito po ang tinatawag na the mercy seat of God, na dahil sa awa ng Diyos hindi pwedeng ikaw o ako idiretso sa impyerno. Dahil nga sa kasalanan nating maliit, didiretso tayo sa impyerno. Kaya ang Diyos may hustisya. God is a God of justice. Kaya itong teaching ng purgatorio ay napakahalaga para sa ating mga Katoliko. Dahil dito naintindihan ko na ang mga tao o si pastor, ikaw man o ako, na nagsiserve sa Panginoon, naging alagad ng Diyos, naging regular na nagsisimba, ngunit sa isang iglap ay nagkasala. Sa isang iglap ay nagkasala. Ngayon, kung babasihan natin ang teaching ng protestante na kapag ikay nagkasala, diretso ka sa impyerno, o kung perfecto ka sa langit, dahil nga ligtas na. Ngunit ang binabasihan dito sa Revelations 21:27, kahit kunting kasalanan, hindi ka makapasok sa langit. Kaya, ang teaching naming mga protestante noon, it was a false teaching. Dahil, ito'y kasinungalingan lamang, dahil naging walang hustisya. Pastor nga ako, tapos sa isang iglap nagkasala. Umabot na ng 60 years na pagsiserve ko sa Panginoon sa gawain, ngunit bigla akong nakasala na kunti lang ang kasalanan ko. Tumitingin lang ako sa magandang youth dyan na kumakanta-kanta. Tapos may bigla akong naisip na malaswa. Yan ay kasalanan na. Kunting kasalanan na yan ng isang pastor o sino man dyan, o kahit mga Katoliko na mga basaguliron, mga sabungiro o mga lasinggero, pwedeng magkasala. Kaya narito ang katuruan ng purgatorio upang dito po gawin ang hustisya ng Diyos. Dito po niya
ibinigay sa atin ang kanyang dakilang awa na ikaw at ako hindi muna ilagay sa langit dahil may kunti pa tayong kasalanan. Kailangan muna natin dumaan sa proseso, doon tayo sa purgatorio upang may magdasal para sa atin. At mula ngayon, kakaibiganin nyo na ang mga kaaway ninyo. Dahil kung hindi ninyo yan kakaibiganin muli, hindi yan magdasal sa'yo doon sa purgatorio. Anong pa dito na aking kaklaruhin mga kapatid? Totoo bang ang mga patay ay nagdasal? O sila po ang naging tagapamagitan sa ating mga buhay? Mababasa po ba ito sa Biblia? Mababasa mga kapatid ayon sa Lucas 16:27-28. Meron po akong kodigo dito dahil ayaw akong magkamali eh. Lucas 16:27-28. Sinabi po dito, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Tingnan nyo, si Lazaro nandun katabi ni Abraham. Ang mayaman naman nagdurusa sa impyerno. Tingnan nyo mga kapatid, kahit nasa impyerno pa pala ang iyong kaibigan, ang iyong kapatid, ang iyong asawa, maaari pala silang maging tagapamagitan. Katulad ng ginawa ng mayaman na siya po ay humingi ng appeal doon kay Abraham. Nakikipagsumamo po itong mayaman upang ang kanyang 5 kapatid ay huwag mapunta sa kanyang katayuan na nagdurusa. Yon, gaano ba ka-powerful o gaano ba ka-effective ang intercession? Patunayan natin sa buhay ni Judas Maccabeo according to 2 Maccabees 15 verse 12-14. Nakita niya sa kanyang pangitain at ito'y kanyang sinasabi sa kanyang mga tauhan upang magbigay lakas. Na nakita niya si Unyas, ang Pangulong Pari na banal at mapagpakumbaba, itinaas ang kamay upang sila'y ipagdasal. At yun nga, nanalo sa ligmaan si Judas Maccabeo. Pati na si Propeta Jeremias, nakita din niyang nagdarasal para sa pagkikipaglaban. Din ito naranasan din niya ang makapangyarihan at kakaibang intercession ng isang anghel na si Anghel Rafael, na sa tuwing may idinadalangin si Tobit, lalong-lalo na sa mga patay, si Anghel Rafael ang magdala ng kanyang dalangin sa harapan ng Diyos at ito'y kanyang sinubok si Tobit. At ganito ang nangyari. Gumaling ang karamdaman ni Tobit at ang kanyang manugang sa pamamagitan ng intercession ni Anghel Rafael, dinala sa harap ng Diyos. Kaya ikaw ngayon na nakikinig, na nagkakaroon ng kakaibang digmaan sa buhay, digmaan o pakikipaglaban man sa kahirapan, pakikipaglaban man sa iyong karamdaman, lalong-lalo na sa pandemyang ito, ikaw man ay nahawa, o ikaw man ay namatayan, o ikaw man ngayon ay nagdurusa dahil sa mapait mong kalagayan, at kung ikaw man ay nalilito at parang nawala na ng pag-asa, mga kapatid, manalig ka lang at maniwala sa intercession na makapangyarihan at napaka-epektibo. Sambitin mo lang ang santo at ang mga yumaong kaluluwa, lalong-lalo na ang ating Birheng Maria na naging ina natin spiritually. At alam nyo ba, ako din ay natuto na sambitin ang santo. Walang iba si San Vicente Ferrer. Kaya nga, akin pong i-shout out na dahil sa pagnovena ko kay San Vicente Ferrer,
nangyari ang mga inaasahang bagay na hindi ko kailanman naranasan. May nag-donate sa akin ng gitar upang magamit ko po sa Bible Study Center. At saka, maliban dyan, na-interview ako ni Adrian Milag na hindi ko inaasahan na siya'y mag-communicate sa akin upang ako'y alukin for an interview. At ito po si Madam Che sa pangalan ni Jonathan Tabuena, laging nag-iimbita sa akin ng Zoom o online talk sa kanilang mga prayer meeting. Ito po, the granted petition or intention sa aking novena kay San Vicente Ferrer. Maliban dyan, may nabigay sa akin ng tulong finansyal, hindi lang para sa mga kagamitan o materyales sa Bible Study Center na aking pinatayo ngayon, ngunit para din sa pagkain o sa mga basic needs ko na kahit sa kunting bagay o sa kunting amount makakatulong na po sa akin. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, manalig tayo sa makapangyarihang intercession ng mga santo at ng mga yumaong kaluluwa. Gusto ko pong magpasalamat sa mga nag-donate, lalo na sa nag-donate ng guitar na ito, anonymous po, at saka yung iba naman, nais ko pong pasalamatan si Brother Romy at saka si Sister Cecil Lehia at yung iba na nakalimutan ko po. Salamat po ako sa inyo dahil sa tulong po ninyo, ako po ngayon ay nagpapatuloy sa misyon ng Panginoon. At saka we'll pray for the eternal repose of Dormelin Aquino, nanay po ni Sister Cecil Lehia, that she will rest in peace and let the perpetual light shine upon her. I would like to dedicate this song to all the departed loved ones at saka sa ating mga santo na nandun sa langit. Mamimiss natin ang yakap ng ating ina, lalong-lalo na ang yakap ng ating Panginoon. Yakap mo, O Diyos, kailangan ko.
Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. Ito pong muli, Sister Adin Dura, Shout Out the Truth. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Adin Dura TV. God bless us all.